Isang gabi, makikitang tumatakbo si Sejima, Tomoko at Onizuka na may dalang malita habang hinahabol sila ng mga kalalakihan nang biglang madapa si Tomoko pero pilit pa rin itong tinulungan ni Onizuka hanggang sa na-corner na sila ng mga ito. Napag-utusan si Sejima na i-deliver ang isang malita, at nang tanungin niya kung anong laman yun ay mahigpit na ipinagbawal na malaman niya iyon kaya sumunod na lang siya sa utos. Halos hindi madala ni Sejima ang malita dahil sa kabigatan nito, hanggang sa matadyakan niya na iyon at aksidenteng nabuksan kaya sinilip niya kung ano ang laman. Nagulat siya sa laman nitong mga gold bar. Samantala, hamaling na hamaling sina Onizuka habang pinapanood ang video ni Tomoko at ang hindi nila alam ay padating na ito para humingi ng tulong. Sinabi ni Tomoko na ginawa siyang pambayad utang ng presidente ng kanilang kumpanya, pinilit siyang makiparty sa mga nakakatakot na lalaki at sinabi pa sa kanya na kailangan niyang magpa-picture ng hubad bagay na hindi niya kayang gawin. Dahil umiiyak si Tomoko sa harap ng maraming tao ay umalis na si Onizuka bago pa mag-isip ng kung ano ang mga ito. Nagpalit ng kasuotan si Onizuka bilang manager ni Tomoko at nais bigyan ng leksyon ang production company nito. Samantala, iniuwi na ni Sejima ang mga gold bar at tuwang-tuwa ito at naisip na lagyan ng mga pasa ang katawan para palabasin na nadukutan siya kunwari habang nasa daan papunta sa Yakuza at nang sa gayon ay mapasakan niya na ang lahat ng gold bar. Nagpantasya na rin ito kung papaano niya ipagmamasarap ang pera. Nang marinig niya ang palabas sa TV, crush pala nito si Tomoko. Nang biglang may mag-doorbell at nang silipin iyon ay hindi siya makapaniwala na si Tomoko ang nasa labas. Agad niyang binuksan ang pinto pero kasama pala nito si Onizuka kaya isinara niya uli ang pinto pero napigilan iyon ni Onizuka at pumasok sa kanyang bahay para humingi ng pabor. Napalunok na lang siya at saka nagpa-autograph kay Tomoko. Pagkatapos ay sinabi nito kay Onizuka na magkita na lang sila mamaya dahil busy pa siya, kinabahan siya dahil inakala niya na alam ni Onizuka ang tungkol sa gold bars, nang biglang magulat ito at tumakbo sa loob ng bahay niya upang kuhanin ang barya sa garapon. Sunod namang nakita ni Tomoko ang malita kaya agad niya iyong kinuha, pero dahil sa pagkamausisa ay nais malaman ni Onizuka ang laman yun hanggang sa pinag-agawan na nila iyon at aksidenteng nabuksan at sumabog ang mga gold bar. Biglang may kumatok sa pinto at nang bubuksan na iyon ni Tomoko ay pinigilan ito ng dalawa. Tinanong ni Onizuka si Sejima kung paano napunta doon ang mga gold bar pero sagot nito ay wala siyang pakialam kaya bubuksan na sana ni Onizuka ang pinto pero pinigilan siya ni Sejima. Sinilip nila ang mga tauhan ni Yakuza at nang nakita na pinipilit pasukin ng mga iyon ang bahay ay lumabas na sila at isa-isang pinatumba at saka tumakas. Hanggang sa na-corner sila ng mga ito kaya tumalon na sila at bumagsak sa paparating na truck. Humingi ng tawad si Tomoko at sinisi ang sarili kaya tinanong ni Sejima kung anong nangyari. Doon sinabi ni Onizuka na nagkaroon ng kaguluhan sa production company kaya nagpunta sila sa opisina upang kausapin ang presidente pero hindi nila yun naabutan at nasapak niya si Yakuza. Nagulat si Sejima sa nalaman at sinabing delikado ang mundo ng gangster. Sinabi ni Onizuka na iyon nga ang dahilan kung bakit sila nagpunta sa bahay nito, pero sinabi ni Sejima na papunta na sana siya ng Hawaii kung hindi dumating ang dalawa. Ayon kay Onizuka ay sangkot na rin naman si Sejima sa gulo dahil sa mga gold bar kaya nagkasundo na lang silang magkasama pumunta sa Hawaii. Pumunta sila sa daungan ng barko at plano ni Sejima na sumakay na lang ng bangka dahil kung pupunta pa sila ng Narita Airport ay magiging kapuna-puna ang dala nilang malita bagay na hindi sinang-ayunan ni Onizuka kaya nagtalo ang dalawa hanggang sa dumating na ang sasakyan ni Yakuza. Nagmadali silang sumakay ng bangka pero naiwan si Tomoko dahil natisod ito. Sinubukan siyang abutin ni Onizuka pero nang kuhanin ni Toshiyuki ang malita ay pinutol na nito ang tali kaya nahulog si Onizuka at naglayag ito mag-isa. Bumalik si Onizuka para iligtas si Tomoko na hawak na ni Yakuza. Doon ay nalaman ni Tomoko na bihag din pala ng mga ito ang presidente at si Ichiro. Dumating sa lugar si Onizuka pero hindi niya malabanan ang mga ito dahil hawak ng isa si Tomoko. Nang biglang dumating si Sejima, pero nagtalo muna ulit ang dalawa dahil nalaman ni Sejima na pinalitan pala ni Onizuka ng mga bato ang gold bars. Maya-maya pa ay narinig nila ang kakaibang tunog at napansin na wala na pala doon ang grupo na balak silang pasabugan sa kinatatayuan nila. Isang kahon ng bomba ang naroon na sasabog sa loob ng 5 minuto, sa takot ay pilit binubuksan ni Sejima ang pinto. Agad na kinalag ni Onizuka ang nakatali kina Tomoko. Sinubukan nilang ipakita ang mga gold bar na nasa katawan ni Onizuka sa pag-aakalang pakakawalan sila ng grupo pero hindi iyon tumalab. Pilit sinisira ni Onizuka ang kahon hanggang sa natapos na ang timer pero isang lalaki lang ang lumabas doon.
Isa lang pala iyong kalokohan at prank para kay Tomoko at nakuhanan iyon ng kamera. Galit na itinanong ni Onizuka ang tungkol sa gold bar hanggang sa dumating na ang totoong yakuza na nagmamay-ari ng mga iyon. Napaligiran sila ng mga kapulisan at binati si Sejima sa ginawang pagprotekta nito sa mga gold bar, pero peke pala ang mga iyon. Sa huli ay napagbintangan pa si Onizuka na isa sa mga yakuza at nakuhanan din iyon ng kamera sa ginawang prank kay Tomoko, at naging laman din siya ng balita sa dyaryo. Natawa na lang si Kasano dahil lagi na lang may palpak kay Tomoko. Sinabi naman ni Kunyo na nagpadala kasi siya sa cute na paghingi ni Tomoko ng tulong sa kanya. Maya-maya pa ay nagtungo sina Kunyo sa isang construction site upang kausapin ang kanyang ina pero pilit silang pinaalis ng isang lalaki dahil masyadong delikado doon at nagtataka iyon kung sino ang ina ni Kunyo dahil wala namang matandang babae na nagtatrabaho doon kaya inisip nitong nanti-trip lang ang mga bata. Habang itinataboy ay natanong ni Kunyo ang inang si Julia kaya tinawag niya iyon at ipinaalala ang sinabing magpapa-barbecue party siya kaya isinama niya doon ang mga kaibigan niya. Hindi makapaniwala ang lalaki na anak nga ni Julia si Kunyo kaya nagbago na ang tono nito at tinapik na lang sa ulo si Kunyo. Nang makauwi sa bahay ay pinuri ni na Fujiyoshi at Kasano ang ina ni Kunyo sa pagiging maganda pa rin nito kahit nagtatrabaho sa construction site. Hanggang sa dumating ito na may dalang inumin at nagulat na lang si Kunyo sa kasuotan nito habang ang dalawa ay napalunok na lang habang nakatingin kay Julia. Sinaway na ni Kunyo ang ina at sinabing magpalit ng damit pagkat masyadong nakakahiya sa harap ng mga kaibigan niya. Pasalamat na lang si Kunyo at hindi si Onizuka ang nakakita sa ganang kasuotan ng kanyang ina. Pero naroon pala iyon at sumisilip pa sa pinto ng banyo na ikinagalit ng husto ni Kunyo. Habang kumakain ay inis na inis pa rin si Kunyo kay Onizuka dahil inubos niyo ng kanilang pagkain nang bigla siyang tawagan ng kanyang ina para umano sabay silang maligo pero tumanggi si Kunyo dahil binata na siya ngayon kaya inasar pa siya lalo ni Julia. Tumayo na lang si Kunyo at napatingin sa litrato nilang mag-ina, naalala niya ang panahong bata pa siya at napangiti na lang. Habang naglalaro ay si Julia pa rin ang bukang bibig ni na Fujiyoshi at Kasano kaya nawawala ang focus ni Kunyo sa paglalaro at natalo. Habang naglalakad ay napatigil si Fujiyoshi dahil parang nakita nito si Julia, pero ayon naman kay Kunyo ay nasa oras ng trabaho sa construction site ang ina kaya inisip nito na nagkamali lang siya. Pero nang sabihin ni Fujiyoshi na may kasamang lalaki yung nakita niya ay agad na tinanong ni Kunyo kung saan tapat niya nakita. Nakarating sila sa Kichijoji First Bridal Hall at nakumpirma na si Julia nga iyon, pero hindi nag-alala si Kunyo dahil matanda naman pala ang kasama ni Julia. Inisip nito na baka isa lang iyon sa mga katrabaho ng kanyang ina dahil malabo namang pamatol si Julia sa ganoon katanda. Nagtaka naman si Fujiyoshi dahil hindi naman pumupunta sa wedding chapel ang mga tao para makipagtransaksyon ng negosyo. Natigilan si Kunyo at hindi matanggap kung magpapakasal man ang kanyang ina sa matanda. Habang naghihintay sa bahay ay hindi na mapakali si Kunyo sa paghihintay kay Julia. Nang bigla itong dumating ng lasing kaya sinamaan lang siya ng tingin ni Kunyo at saka tinanong kung sino ang kainuman niya. Pero sa halip na sagutin ay humiga na ito sa sofa at tinanong si Kunyo kung ano kaya sa palagay nito kung magpakasal siya. Pero nainas lang si Kunyo at sinabing huwag magbiro ng ganoon, hanggang sa nakatulog na si Julia. Kinutuban si Onizuka na baka nga may relasyon ang matanda at si Julia. Nang biglang makita niya ang bag ng kanyang ina na may brochure ng wedding gown kaya napasigaw na lang siya dahil hindi siya makapaniwala. Kinabukasan ay ikinwento ni Kunyo sa dalawa ang tungkol sa nakita niya at hindi rin ang mga ito makapaniwala. Nagbiro na lang si Fujiyoshi at sinabing mas okay pa kung si Onizuka na lang sana, nang biglang dumating si Onizuka na nakapormang pangmatanda dahil iyon pala ang tipo ni Julia. Nagalit si Kunyo pero sinabi ni Onizuka na kahit ano pa man ang itsura ng pakakasalan ng kanyang ina, at hanggat nagmamahalan naman ang mga ito ay hindi siya dapat tumututol. Gayunpaman, may teorya rin si Onizuka na baka ang mayamang matanda ay laging lumalapit kay Julia at nagbibigay ng mga regalo, si Julia naman na may parang ewan na anak ay inisip ang kinabukasan yun kaya kahit hindi niya mahal ang matanda ay pumayag siyang pakasalan ito. Nanlaki ang mga mata ni Kunyo at natigilan na lang sa narinig. Kung ganoon ang kaso ay hindi siya papayag na utuan ng matanda ang kanyang ina. Inakbayan siya ni Onizuka at sinabing tutulungan siya ng mga ito. Habang naglalagay ng makeup ay tinanong ni Julia ang anak kung anong lakad nito sa araw na iyon dahil wala namang pasok, pero galit siyang sinagot nito. Nanibago si Kunyo sa ina dahil dati naman itong hindi naglalagay ng makeup kaya inisip niyang makikipagkita iyon sa matanda. Bago umalis ay ipinagbili ni Julia na kumain na lang siya doon dahil mali-late ito ng uwi.
Habang naglalakad si Julia ay pinagtitinginan siya ng mga tao, lingid naman sa kaalaman nito na sinusundan siya ni Kunyo na nakasuot ng maskara. Nang makapasok sa gusali ay sinundan si Kunyo ng isang tauhan kaya naman to the rescue si Onizuka at sinabi sa lalaki na mag-i-inquire siya, hanggang sa nakalampas na rin sina Kasano at Fujiyoshi at wala nang nagawa ang lalaki dahil sa kakulitan ni Onizuka kaya niyaya siya nito sa opisina. Nilapitan sila ng isang lalaki kaya nilubayan na nito si Onizuka, pero ito naman ang pumihil sa kanya hanggang sa nadala-dala na ito sa pag-alis niya. Samantala, desidido na si Kunyo na sirain ang kasal kaya hindi ito tumitigil sa paghanap kung saan ang reception. Narating niya iyon at dala ang baseball bat ay pumasok siya at doon ay nagulat siya nang makita ang ina na nakasuot ng gown. Sa galit ay sumugod siya sa matanda, habang si Onizuka ay hindi pa rin tinitigilan ng lalaking nakabitin dito. Nang makarating doon sina Onizuka ay nanggugulo na si Kunyo, pero pinigilan ito ni Julia dahil isa lang pala iyong shooting. Nang matapos ang pictorial ay pinahingi ni Julia ng tawad si Kunyo, pero sinabi ng matanda na naiintindihan niya ito. Hindi akalain ni Kunyo na kinuha palang model ng wedding dress ang kanyang ina. Naiya si Julia kay Kunyo at sinabing kung magpapakasal man siya ay hindi maaaring hindi niya malalaman ang tungkol doon. Nagilty na lang si Kunyo sa kanyang nagawa. Nang makita niya si Julia na nakasuot ng wedding dress ay hindi niya maitanggi ang angkin nitong kagandahan at bilang anak nito ay hindi niya alam ang mararamdaman niya. Sa huli ay niyaya siya nito na magpakuha ng litrato. Nang paalis na sina Onizuka ay muli siyang nilapitan ng lalaki kanina dahil nais siya nitong pahalangan bilang groom ng kanilang anak dahil hindi iyon samipot. Nang bulungan niya ang ikinasal na babae ay nagulat na lang siya sa itsura ng mga ito.